Old but gold 1970s XL100. Ito pala yung pang-apat na motor na build ko. Hindi siya totally build pala, na modified lang. So very low budget to. Kaya pala naisipan ni sir na ipabago itong very vintage niya na motor kasi nakita niya yung build ko nung nakaraan. Honda Dream 110 ng kaibigan ko na ginawa ko ring pit bike. Nagustuhan niya ata kaya gusto niya ipasunod to. Una kong tinanggal nito ay itong gulong niya sa likuran. Pati yung mga cover niya. Sinukat-sukat ko yung mugs. Itong mugs na to galing to sa Rouser, no, 135. Nanggigil ako sa muffler niya, no. Gusto ko siyang ulitin kasi para siyang kawayan kasi. Platino pa pala ito na motor, no. Hindi pa to CDI. Yung muffler pala kaya hindi pala mahugot kasi may mga alambre pala na nakatali. Binuhat ko na pala yung motor. Ipatong ko siya sa case. Hirap kasi sa amin. Wala akong patungan eh. Tapos pinigure out ko kung ano yung gagawin ko. Pinutol ko yung kanyang body pero iniwan ko yung naghawak sa makina. Very unsafe tong ginawa ko, no. Dahil wala akong gloves at goggles. Huwag kayong mag-alala guys kasi 5 years ako sa construction. Medyo sanay na tayong humawak ng grinder. Ang gagamitin ko palang cover nito ay sa TTR 110, no? Ang cover na ito ay mahalin tulad ko siya sa Rossi na TR Mini na 110 na motard style. Pero iba lang to siya kasi yung TTR kasi Yamaha kasi yun. Yung kinopya kasi ng Rossi sa CRF70 kasi yun. So sinukat-sukat ko na siya. Talaga, kung bagay ba siya? Bagay naman para sa akin. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Ginrinder ko to kasi sa gabal kasi sa kanyang tangke doon. Tapos ang upuan kasi ng TTR ay maiksi. Kasi pang bata kasi ito yung motor. Kaya ang ginawa ko, dinugtungan ko tong upuan niya, no. Nilagari ko, oy. Tapos binutasan ko tong parang steel plate, no. Tapos nirebits ko siya pandugtong sa upuan. Ayun na, ginabi na ako, kakadugtong. Tapos nilagay ko na yung foam. Tapos pinabalik ko yung seat cover. So hindi halata yung dugtong, no. Yung mga build ko pala na motor ay inspired pala sa KTM Duke na motor, no. Kasi idol ko yung kanilang body kasi parang matibay. Yung gamit ko dyan, mga GI pipe lang, yung pipe ng tubig. Tapos tinitingnan sa malayo kung bagay ba. Hanggang yan na. Wag yun na akong hanapan ng blueprint ha, dahil wala man tayo nun, di man tayo engineer nito. Tapos bang, tapos na. Pininturahan ko din to ng pula kasi inspired nga sa Duke. Yung pinipinturahan ko, yan yung ginawa ko, no? So, okay ba? Nakita ko na rin yun sa may-ari, nagustuhan naman niya. Medyo madali lang ito kasi nakasiting na yung mga gulong. At yung center ng makina, hindi tulad nung ginawa ko ng buong motor talaga, napakahirap. Yan na yung forma niya. Pero hindi ko to siya gusto. Sabi ko kay sir, mas okay to pag nakamonoshock. Kinumbinsi ko talaga ito si sir kasi hindi ako kontento sa aking gawa. So, after ilang months, bumalik sa akin yung motor. Sorry guys ha, iba na naman to na edit no. Ngayon ko lang nakita to na video. Meron pala akong parang full siya. Actually guys, matagal na to na video, no. Siguro mga 3 years ago nung nasa Pinas pa ako. Pandemic time pala ito, no. Kaya naisipan kong magawa-gawa. Natambay kasi ako dati guys. Wala akong trabaho. Nag-a-apply ako ng trabaho. Hindi naman ako matanggap-tanggap. Dahil siguro babae ako at maliit pa. Kaya nung pandemic, naisipan kong gumawa ng mga plant stand, mga dog cage, ito, nag-build ng motor. Kit ano-ano na lang. Ito palang makina ni sir na pininturahan ko din pala to. Basta matinding pagbusisi ng kanyang motor ang ginawa ko dito. Tapos yung stand niya, ginawa ko rin yung stand niya. Kasi yung stand nito, kulang na lang, matumba na yung motor eh. Sa may mga nagtatanong dyan kung inaral ko ba talaga itong pagmekaniko, wala oy. Hilig ko lang talaga to. Lagi kong ini-imagine yung mga piyesa ng motor kasi nag-self-study lang din ako. Bumili ako ng sirang motor, ganun, pagpraktisan. Tapos sarili kong motor. Ito na pala yung sinabi ko na nakumbinsi ko na si sir na i-monoshock ko yung kanyang motor. Ang ginamit ko dito na swing arm ay sa Raider. Pero may iniba pa ako sa shock ng Raider ha. Hindi siya plug and play tapos talaga. Tapos yung ihi pala nito ay maliit. Tapos yung ihi ng Raider ay malaki. Ang ginawa ko, nilipat ko yung kanyang ulo-ulo dun sa swing arm ng Raider. Tapos winilding ko ng matindi para hindi makalas. Baka mamaya tatalsik yung gulong. Ang pinaka-goal ko dito ay trabaho ko na malinis yung motor ni sir, no. Gusto ko siyang as in sa aking sarili na malinis talaga yung trabaho kasi ko. Parang achievement ko yon. Yan yung kanyang holder ng kanyang shock. Tinibayan ko yan ng maigi talaga. Medyo matagal ko din to siyang natapos. Gusto ko sana ito na maging remset kaso hindi man to akin na motor. Ay, nasayangan kasi si sir na matambak lang tong kanyang mugs. Kaya wala na akong nagawa. Ang tawag ko nito, pit bike mugs. Tapos ito, nagpipintura na ako ng kanyang swing arm. Itim yung pinintura ko. Tapos pinalagyan pa din niya na yan ng lagayan ng dual shock niya, no? Kasi pag gusto daw niya dual shock daw niya. So ito na nga, ito yung dalawang motor na aking ginawa, no? Yung isa dyan ay Honda Dream 110. Ginawa ko siyang pit bike. Nung na-testing ko silang dalawa na maayos manakbo. At hindi nagkalas-kalas yung mga gulong at hindi ako tumalsik sa kanal. Isang malaking achievement na para sa akin yun. And thankful ako sa may-ari na nagtitiwala sa akin. Isa itong dream come true.